Kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat at nasa ikalawang linggo na tayo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Kwaresma. Ika-25 araw sa buwan ng Pebrero, 2024. Ginugunita din natin ngayon ang anibersaryo ng EDSA Revolution na kung saan ito ay naging malalim na karanasan ng mga Pilipino upang makamit lang ang kalayaan at katarungan, lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng serbisyo sa bawat tao. At malaking diskurso pa ito sa ngayon ang totoong nangyayari at alam naman natin na sa panahon ng Pangulong Marcos Sr. ay napakatindi ng politika. Minsan, maalanganin tayo sa pag-aanalisa, lalong-lalo na kung kulang tayo sa datos, pero ang mahalaga doon ay ang mga Pilipino ay naging matagumpay sila sa pagpapatalsik sa isang leader na kinilala na hindi naging patas ang kanyang pananaw. At sa pangyayaring ng noong ika-25 ng Pebrero ay nagbigay ito, nakapagdulot ito ng malaking kagalakan, kasiyahan sa mga puso ng mga Pilipino. Ang lahat ay nagkaisa upang maigawad ang kanilang mithiin na mapalitan ang liderato ng nakaupong Pangulo sa panahon na iyon. Kung ano man ang totoong nangyari, kung ano man ang nasa likod nun, nasa sa atin na ng mga Pilipino ang mag-analisa ng mabuti, magsiyasat kung ano ba ang totoo, ang akusasyon ba sa Pangulo ay totoo o ito ba ay may halong politika, di natin alam. Ang mahalaga sa pagdiriwang na ito ay ang mga Pilipino ay naging matagumpay sa kanilang hangarin. Mga kaibigan, maraming salamat din sa inyong patuloy na pakikiisa, patuloy na pakikinig sa napakaikling vlog na ito at sa inyong pagbabahagi din ng vlog na ito sa inyong mga kakilala. Kinikilala ko ng mabuti ang inyong pakikiisa. Sa ikalawang linggo ng pagdiriwang natin ng Kwaresma, pagnilayan natin ang mga pagbasa, lalong-lalo na ang ating Ebanghelyo. Ang ating Ebanghelyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 2 hanggang 10. Dito ay isinilaysay ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Sa English, ito yung tinatawag na The Transfiguration of Jesus. Yung kanyang pagbabagong anyo ay naging isang palatandaan ng kanyang pagka-Mesiyas, ng kanyang pagka-Diyos, na sa likod ng kanyang pagmamahal sa atin, na naging tao siya, ginawa niya ang kanyang kakayahan. At ang kanyang dalawang alagad naging saksi nito. Kaya nga, napakagandang balikan natin ang diskurso, ang mga pakikipagtalastasan, pakikipagkwentuhan, yung mga salita na binigkas ng isang alagad na ang sabi niya, Panginoon, Guro, mabuti at nandito tayo. Sabi niya, Lord, it is good that we are here. Napakagandang balikan natin yan. Lalong-lalo na kung tayo ay nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Sa ating buhay na isabi pa rin natin na, Panginoon, mabuti at nandito ako. Panginoon, mabuti, napakabuti mo. At nandito kami. Di ba? Napakagandang tingnan natin yan. Na ibig sabihin, kinikilala natin
yung napakalaking papel ng Panginoon sa ating buhay. Sa kanyang kabutihan, kinikilala natin at binibigyan natin ito ng pansin. Sana mga kapatid, anuman ang mangyari sa ating buhay, anuman ang ating ginagawa, sa likod ng mga paghihirap na ating naranasan, palagi nating panindigan at pasalamatan ang Panginoon sa kabutihan na kanyang ipinakita at ginawad sa atin. Upang sa bandang huli, sa katapusan ng ating buhay, masasabi din natin, Panginoon, mabuti at nandito ako. Mabuti at nandito kami. Sana alagaan natin ng mabuti ang ating mga karanasan, lalo-lalo na ang mga karanasang nagpapatunay na ang Panginoon ay nandito nga. Ang Panginoon ay kasama natin. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, maraming salamat sa inyong patuloy na paggabay. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagkikisama, pagkikiisa sa aming paglalakbay. Tulungan mo kaming mabuting tao. Tulungan mo kaming makilala ka namin sa aming araw-araw na pakikisalamuha sa hamon ng buhay. Amen.